praise, O Lord. Hallelujah. Kami umaga, O Lord, sapagkat binigyan niyo na naman po kami ng pagkakataon upang magsama-sama at magbigay ng papuri sa inyo, O Lord. Papasalamat po kami, O Lord, sa biyaya po na patuloy po ninyong ibinibigay sa bawat isang pamilya nitong nakaraang linggo, O Lord. Papasalamat din po kami, O Lord, sa patuloy po ninyong pagbibigay ng kagalingan sa aming mga kapatiran na ngayon ay nasa banig ng karamdaman, O Lord. Lord, sa umagang ito, pinapalalangin po namin na puspusin po kami ng banal na Espiritu. Kayo po ang manguna sa aming pagpupuri at pagsamba sa inyo, O Lord. Panalangin din po namin, O Lord, na bigyan po ninyo ng kalakasan ang lahat ng sumasamba sa inyo, O Lord. Panalangin din namin, O Lord, ang aming mga kapatid na hindi pa po dumarating dito sa bahay-sambahan ay inyong gabayan. Po lahat ng mga kakanta, O Lord, ang magbibigay po ng message ninyo. At sana po, maging maayos po ang pagsamba namin ngayong umaga. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ng inyong anak ni Jesus. Sabi ng Amen and Amen. Amen. Magandang umaga po sa bawat isa at sa ating Panginoon. Batiin po natin ng isang magandang umaga ang ating mga kapatiran. Yan, good morning. Magandang umaga po sa bawat isa. Maraming salamat po sa ating Panginoon sa malamig na umaga na pinagkalob sa atin. Ngayong umaga po, tayo po ay aawit, magpupuri, sasamba at magpapasalamat sa ating Panginoon. Sige po, ibigay po natin ang the best clap offering kay Lord. Amen. Ating pupurihin ang ating Panginoon at dadakilain sapagkat siya'y mabuti. Dakila ang ating Panginoon. Hallelujah! Dakila siya, dakila siya, dakila siya, dakila siya. Ang Panginoon. Ang Panginoon ay ating pupurihin. Ang Panginoon ay ating dakilain. Walang katulad ang pag-ibig niya. Siya'y laging tapat, walang kapantay ang Panginoon. Sa ating buhay, dakila siya. Amen! Dakila siya. Dakila siya. Dakila siya. Ang Panginoon. Ang Panginoon ay ating pupurihin. Ang Panginoon ay ating dakilain. Walang katulad ang pag-ibig niya. Siya'y laging tapat, walang kapantay ang Panginoon. Sa ating buhay, dakila siya. Hallelujah! Dakila siya. Dakila siya. Dakila siya, dakila siya. Kahit maglaho ang buong mundo, tanging si Jesus, tanging si Jesus ang sandigan mo. Dakila siya, dakila siya, dakila siya, dakila siya, dakila siya. Amen! Dakila siya, dakila siya,
Dakila siya, dakila siya. Ibigay natin ang mataas na papurit palakpak sa ating Panginoon. Hallelujah! Wala tayong ibang sasambahin, mamahalin, pupurihin, kundi ang ating Panginoong Jesus. Hallelujah! Walang ibang sasambahin, walang ibang mamahalin, walang ibang pupurihin, tanging ikaw. Walang ibang sasambahin, walang ibang mamahalin, walang ibang pupurihin, tanging ikaw, Panginoon. Walang ibang makahihigit sa iyo, O Diyos. Walang ibang makahihigit sa iyo, O Diyos. Sa puso ay tanging ikaw ang pupurihin ko. Walang ibang sasambahin, walang ibang mamahalin, walang ibang pupurihin, tanging ikaw, Panginoon. Panginoon, kami ay susunod sa iyong tawag. Kami ay susunod sa tawag mo, O Diyos. Sa lahat ng dako ihahayag ang kabutihan mo. Amen! Walang ibang sasambahin, walang ibang mamahalin, walang ibang pupurihin, tanging ikaw, Panginoon. Walang ibang sasambahin, walang ibang mamahalin, walang ibang pupurihin, tanging ikaw. Tanging ikaw ang aawitan, walang ibang papupurihan, sa puso ay nag-iisa lamang. Walang ibang sasambahin, amen! Walang ibang mamahalin, walang ibang pupurihin, tanging ikaw, Panginoon. Walang ibang sasambahin, walang ibang mamahalin, walang ibang pupurihin, tanging ikaw, Panginoon. Tanging ikaw, Panginoon. tanging ikaw, tanging ikaw, Panginoon. Amen! Palapakan po natin ang ating Panginoon. Tanging ikaw lang, Panginoon, ang aming pupurihin, mamahalin at sasambahin. Hallelujah! Patuloy po tayong umawit sa ating Panginoon. Ihayag natin ang kanyang kabutihan sa ating buhay. Buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ay laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaawaan ay magpawalang hanggan. Sabihin natin, kay buti-buti mo, Panginoon. Kay
Buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw. Ika'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong kaawaan ay magpawalang hanggan. Pinupurit, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuting Diyos na sa akin nagmamahal. Kay buti-buti mo, kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw. Ika'y laging tapat, kung magmahal. Ang iyong kaawaan ay magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuting Diyos na sa akin nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay nga, Panginoon, ika'y walang katulad, walang katulad. Tunay nga ika'y di nagbabago. Mabuting Diyos na sa akin nagmamahal. Tunay nga ika'y walang katulad, tunay nga ika'y di nagbabago. Mabuting Diyos na sa akin nagmamahal. Mabuting Diyos, mabuting Diyos na sa akin nagmamahal. Napakabuti mo, Panginoon, sa aming buhay. Hallelujah. Panginoon, wala kang katulad sa aming buhay. Nag-iisang dakilang Diyos. Hallelujah. Kapayapaan nagmumula sa iyo. Kaligayahan na kamit sa piling mo. Wala nang hahanapin pa, wala nang nanaisin pa, kung di mamalagi sa piling mo, aking Ama. Wala nang papantay sa iyo, nag-iisang Panginoon. Kaya ang naisin ng puso ko,
sa piling mo. Kapayapaan nagmumula sa iyo, nagmumula sa iyo. Kaligayahan na kamit sa piling mo. Oh, wala nang hahanapin pa, wala nang nanaisin pa, kundi mamalagi sa piling mo, aking Ama. Wala nang papantay sa'yo, papantay sa'yo, nag-iisang Panginoon. Kaya ang naisin ng puso ko sa piling mo. Hallelujah! Wala nang hahanapin pa, wala nang hahanapin pa, wala nang nanaisin pa, kundi mamalagi sa piling mo, aking Ama, aking Ama. Wala nang papantay sa'yo. Oh yes, oh Lord, Panginoon. Kaya ang naisin ng puso ko sa piling mo. Minsan paawitin natin, wala nang hahanapin. Hallelujah! Wala nang nanaisin pa, kundi mamalagi sa piling mo, aking Ama. Oh yes, oh Lord, wala nang papantay sa'yo, nag-iisang Panginoon. Kaya ang naisin ng puso ko sa piling mo, kaya ang naisin ng puso ko sa piling mo, kaya ang naisin ng puso ko sa piling mo. Purihin ka, O Diyos. Itaas natin ang ating mga tinig sa Panginoon. Hallelujah! Napakabuti mo, Panginoon. Hindi ka nagbabago. Dakila ka, O Diyos. Purihin ka, O Diyos. Purihin ka, O Diyos. Ibigay natin ang mataas sa papurit palakpak sa ating Panginoon.
Hallelujah! Purihin ka, Panginoon. Purihin ka. Sige po at ihanda na po natin ating mga sarili sa pakikinig sa salita ng Diyos. I-pray po muna natin si Pastor. Yes, hallelujah, Jesus. Lord, nagpapasalamat po kami sa ngayong umaga sapagkat magdi-deliver na naman po kayo ng salita sa pamamagitan po ni Pastor Archie. Lord, bigyan niyo po siya ng talino, wisdom, leading and guidance para po maipahayag ang inyong salita ngayong umaga. Panalangin din po namin, O Lord, na ang inyong pong mensahe sa umagang ito ay matanim sa aming mga puso at kaisipan upang magampanan po namin ang buhay Kristiyano, O Lord. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Lahat po yung magsabi ng Amen and Amen. Pwede ho ba natin palakpakan ng dakilang Diyos? Thank you, Lord. Hallelujah, hallelujah. Isa po sa katangian ng ating Panginoon ay hindi siya nagbabago kahit kailan paman. God is an unchanging God. God is an immutable God. Pag sinabi po nating immutable, hindi po pwedeng magbago ang Diyos. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forevermore. Kaya kung nangako si Jesus at pong mga pangako na ito ay totoo, ang mga pangako po na ito ay tapat, at ang mga pangako po na ito ay tiyak po na maaasahan. Kaya po, ang isang Kristiyano, hindi siya dapat huminto. Ang karera po ng ating pananampalataya ay patuloy. Hindi tayo pwedeng harangan po ng kahirapan o harangan po ng kasalanan. Gaya na napag-aralan na po natin, babagsak at babagsak tayo sa kasalanan kasi hindi po tayo immutable eh. Magkakamali tayo, paglabas nyo lang po dito sa church na ito, magkakasigawan tayo, minsan makapag-chismis tayo, makakagawa pa rin po tayo ng kasalanan. Kasi hindi tayo immutable eh. Pero hindi sinabi ng Diyos na huwag tayong magpatuloy. Pagka tayo ay may karamdaman, patuloy pa rin sa Diyos kasi ang Diyos ay may-ari ng kagalingan eh. Can you say amen? Hallelujah. Dati marami na hong ginupo ng COVID-19 pero hindi tayo pwedeng gupuin po ng COVID-19 ngayon. Alam niyo po kung bakit? Mabuti po ang Diyos eh. Amen? Hallelujah. Naalala niyo po dati nung 2020, 2021, sunod-sunod yung mga kapatiran natin graduate. Amen? Ngayon, Diyos ho nagbibigay ho ng kagalingan kahit COVID-19 pa ho yung sakit ninyo. Kayang-kaya hong pagalingin ng Diyos eh. Basta magpapagamit ka lang kay Lord. Can we say amen? Baliwala ho yan. Lahat ng yan po, kailangan ang isang mananampalataya ay nagpapatuloy po sa banal na gawain ng ating Panginoong Diyos. Kaya po dito po sa ating pangangaral, ngayong umaga, pinamagatan po nating pagpapatuloy sa Panginoon. The characteristic of Jesus Christ is evident. He's unchanging, He's immutable. Hindi pwedeng magbago yung Kristong nakilala natin nung nakaraan. At pagkatapos ngayon, iba na siya. At bukas makalawa, wala na po yung kanyang pangako. Kaya nga bilang isang tagapangaral po sa church na ito, nag-set po ang Biblia. Tularan ninyo yung mga pinuno ninyo. Tularan ninyo yung mga nagtuturo sa inyo. Tularan ninyo ang lahat po ng nangangaral sa inyo. Because Jesus Christ is the same yesterday, today, and forevermore. Sabi nga ho ng Ebreyo, dito po sa 13:7 hanggang 8 po ng Ebreyo, may ganito pong sinasaad ang Biblia. Sabi po ng Hebrews chapter 13 verse 7 to 8, alalahanin ninyo ang mga namumuno sa inyo. Bakit po pinapaalala ng Diyos? Sila na nagpapahayag sa inyo ng salita ng Diyos, isipin ninyo kung paano sila namuhay. Purihin po ang Panginoong Diyos, At tularan ninyo ang kanilang pananampalataya. Kung sino si Hesukristo noon, ay siya pa rin ngayon, at siya pa rin po magpakilan paman. Can we all say amen? Tayo po lahat ay yumuko. Ama naming makapangyarihan, napakabuti mo at patuloy po ikaw ang Diyos ng kagalingan. Sa pamagitan po ng aming ng iyong pong sugat, sa pamagitan po ng iyong mga latay,
Kami po na may mga karamdaman ay patuloy niyong pinagaling. Kami po na mayroong kahinaan, pinalakas ninyo. Kami po na nakaratay sa banig po ng karamdaman. Katulad ni Lazaro, Panginoon, na siya po'y namatay, binuhay ninyo sapagkat ang kagalingan po'y nagmumula sa inyo. Mas matindi pa po ang mga karamdaman naming pisikal ngayon. Kami po ay may mga karamdamang espiritual, mga kasalanan pong nagawa, pagkakamali na nalakaran, kalooban po na hindi nasunod ninyo, Panginoong Ama. Kaya kami po'y humihingi po ng mas dakilang gamot po, walang iba kundi ang iyong banal na salita. Sinabi niyo po sa inyo pong banal na katwiran, kung aming ipapahayag ang lahat ng aming nagawa mga pagkakasala, ikaw po ay tapat at mabuti na kami lilinisin at patuloy po na huhugasan sa lahat ng amin pong nagawang mga pagkakamali. Kaya maraming salamat sa umaga na ito kung kami man po'y nakagawa ng mga bagay po na mabibigat na pagkakamali, maging ito may sinasadya o hindi, malaking kasalanan man o maliit, maging ito man ay naihayag namin o hindi, maraming salamat, Ama, dahil sa pamagitan po ng latay mo, sa pamagitan ng sugat mo, maging ang aming mga espiritual po na mga kahinaan at mga sakit ay pinagaling na po ng banal na Espiritu ngayon. Loobin mo nawa, Ama, na mga mensahe na ito ay pumasok sa puso ng lahat ng mga tagapakinig. Lalong-lalo na po mamaya na ito po i-upload, marami pong mga makikinig po, hindi namin mga kapatiran. Sana ito po na isa na pong kaparaanan para mabuksan ang puso nila, mabuksan ang kanilang iisipan upang dumating na po ang kaligtasan, dumating na po sa kanila ang buhay na walang hanggan. Maraming salamat kung paanong pinagpapala mo po ang Peace of Harvest Christian Ministry. Pagpalain mo po, Ama, ang Puray Christian Church. Kasama namin sila Pastor Elmer ngayon na nagbibigay ng papuri, pagdakila, pagpapahayag ng iyong salita. Pagpalain niyo po ang dalawang iglesyang ito. Maraming salamat po. Ang pinakamataas na papuri, pagkilala at pagdakila po ay tanging sa iyo lamang po sa banal na pangalan ni Jesus. Tayo po lahat ay magsabi ng Amen. Palakpakan po natin ang Diyos. Hallelujah. Praise God. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forevermore. Kaya nagbigay po ng example. Alalahanin ninyo ang mga namumuno sa inyo. As I read the scriptures, I read the Bible, no? Isa po sa katangian ni Kristo po, nagpapatuloy siya sa gawain po ng Diyos. Big sabihin, no, kahit siya po ay nanghina, alam niyo po, nung si Kristo po nangangaral po siya sa templo, nakita niya po yung mga nagbebenta po ng mga kalapati, nakita niya po yung mga nagbebenta po ng mga asno, at gayon din naman po yung mga baka. Sabi po ni Kristo, nagalit po siya dun eh. So, ibig sabihin po, maski si Kristo ho nagalit. Nagkasala po ba siya? Hindi po. Sabi po kasi ng aklat ho ng Epeso 4:26, sa atin pong pagkagalit, huwag tayong magkakasala. He was angry because these people were transforming His house into a house of robbers and dens. Kaya hindi po natuwa ang ating Panginoong Jesucristo kasi ginawa pong bahay ng mga magnanakaw yung bahay ng kanyang ama. Kaya nagalit po siya. Pero nung pinagtatataob niya po yung lahat ng mga lamesa, hindi po nawalan ng loob si Kristo, patuloy pa rin yung kanyang pangangaral. Kaya nga po sa umagang ito, kung paanong sinabi po ng verse 8, kung sino si Jesucristo noon ay siya rin ngayon at siya pa rin magpakailan paman. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forevermore. Kaya meron po tayong basihan. At ito po yung pinangahawakan ko bilang pinuno po ng church na ito, no, na lahat ng mga kapatiran, siyempre tayo po'y tinalaga ng Diyos. Tinitignan ka rin ng mga kapatiran. Hindi lang po yung pastor. Lahat po ng naririto, yung pong head ng music ministry natin, yung pong head ng kabataan natin, lahat po ng mga tao rito nakatingin din sa inyo. At nagbigay po ng paanyaya ang Bible, alalahanin ninyo ang mga namumuno sa inyo na nagpapahayag sa inyo ng salita ng Diyos. Kaya dapat ho, kung tayo po'y nagpapahayag ng salita ng Diyos, nilalakaran natin ang paanyaya ng Biblia. Ano po ang sabi rito? Isipin ninyo kung paano sila namumuhay. Look at the way they live, how they dedicate their lives. Tignan niyo po kung ang pinuno ko ba ay lumalakad sa salita ng Diyos. Ang paanyaya ng Biblia, alalahanin niyo sila. Sabi nga ho natin, alalahanin. Look at our leaders. Tignan niyo po, no, na ito bang pinuno namin, nilalakaran niya kung ano po yung pinipreach niya. Nilalakaran niya ba kung ano po yung kanyang ipinapahayag. Sabihin natin ho, isipin. Kasi sabi ng Biblia, isipin ninyo kung paano sila namuhay. Paano ba yung conviction
Paano ba yung commitment? Paano ba yung compassion niya? Paano ba pinapakita ng isang namumuno, lalong-lalo na ng disipulo ni Kristo, ang kanilang pamumuhay? At tularan ninyo ang kanilang pananampalataya. How strong is the faith of the leader? Kaya ka bang buwagin ng sakit? Kaya ka bang buwagin po ng, pagod kasi ako sa umaga, pastor maraming trabaho. Kaya ka bang buwagin nun? Pag hindi po kaya kayong buwagin nun, alalahanin ninyo at isipin ninyo ang mga namumuno sa inyo. Bakit? Kasi tinuro ni Jesus. At kung paano tinuro po ni Jesus ito, ang klaro po ng verse 8. Kung si Jesucristo noon ay siya rin ngayon, siya pa rin po magpakailanman. God is an immutable God. Bakit kailangan magpatuloy tayo sa Panginoon? Una sa lahat, tignan natin po kung bakit. Ang pagpapatuloy po kasi, nung simulain ng mananampalataya, inihayag sa Bible po What are their characteristics? Ano po yung ipinakita nila Pedro, pinakita nila Lucas, pinakita ni Mateo? Last Wednesday po, napakinggan niyo po ang pangangaral tungkol po kay Sakeo. Amen po ba yon? At yung buhay yun ni Sakeo, sabi nga nung nagtanong sa atin, Pastor, ang isa po pang corrupt na kontratista, may pag-asa pang maligtas. Meron. Alam niyo ho, huwag kayong sobrang magdi-develop ng galit sa kanila, katulad ng ginawa po sa Nepal at saka po sa Indonesia, na sa pagkakataon pong nakuha ho itong mga talaga pong very corrupt na mga leaders, ay ganun ho ba tayo? Hindi kasi ganun ang kultura ng Pilipino Pagpapapaluin ba natin? Pag nararamdaman nyo po yon, I don't think you are a Christian. Nauunawaan ko po na kayo po ay galit ngayon. Ang tax ko po, pag nakikita ko, ay nakakagalit talaga po pagka tinignan nyo. 32% ng kinikita ko ay napupunta sa tax. Pero pag binuksan ng Lord yung matang spiritual ninyo, itong mga taong hindi nagsisi na ito, forever po, dun po sa pagharap nila kay Kristo, ibinabalik ko na, Panginoon, sa inyo ang 100 kotse na hindi ko naman papakinabangan. Matatanggihan na sila ni Jesus Christ Panginoon, yung lahat po ng tone-tonelada po na panuhol na pera, nakita ninyo sa lamesa ko, ibinabalik ko na, it's already too late Sana hanggang buhay ka pa, katulad ni Sakeo. Ang ganda nun storya ni Sakeo, no? Ang una ho, tinanggap niya yung Diyos nakita siya ng Panginoong Diyos. At ang sabi sa kanya ni Jesus, Oy, bumaba ka dyan, Sakeo, pupunta ako sa bahay mo. Tinanggap po ba ni Sakeo si Jesus? Tuwan-tuwa po siya Tinanggap niya, binuksan niya yung pintuan ng bahay niya, pinapasok niya si Jesus. At nandoon po yung kanyang pagbabago. Kung ako man, Panginoon, ay may kayamanan, kalahati nito ibibigay ko po sa mga mahihirap. And that action shows na nagbago ang kanyang puso. Sino man po ang nakay Kristo ay nagiging isa ng bagong nilalang. Nawala na po yung dating pangungurakot niya. Siya po'y binago ng Espiritu ng Diyos. Pero hindi doon nagtatapos At sabi niya, kung ako man ay may nadaya, this is in Luke chapter 19, At kung ako man ay may nadaya, Panginoon, ibabalik ko po maka-4 na beses. So dapat kung minadaya ka, yung 40 na kotse na yon, yung isang kotse, 4 times mong ibabalik sa dinaya mo. Pag nagawa niyo yon, magkakaroon kayo ng buhay na walang hanggan. At ako'y naaawa sa mga tao na ito dahil nga po, totoo po yung sinasabi ni Kristo. Mas madali pa po sa kamelyo na pumasok po sa butas ng krayom kaysa po sa isang mayaman na pumasok sa kaharian ng Diyos. Pag hindi po nila susundan, yung pong nilakaran ni Sakeo, they are going to be eternally condemned into hell. Hindi ba awa na lang mararamdaman mo? Bali wala ho yung 40 sports car, kapatid, dun po sa pagsunog ng kaluluwa mo sa impyerno. Bali wala po yung tone-tonelada ninyong pera na ikaw po umiiyak, patawarin mo ako, Panginoong Jesus. Dun po sa impyerno, sasabihin ng Panginoon, lumayo ka sa akin. Dati na itinuturo sa inyo yung ginawa ni Sakeo, ibalik nyo sana yung mga ninakaw nyo, hindi nyo binalik. Lumayo ka sa akin, ikaw na gumagawa ng katampalasanan. Kaya hindi po enough kahit na bambuhin niyo po yung mga leaders na yan, not unless there is a transformation in their heart. At kung hindi magbabago yung puso, alam na po kung saan sila pupunta. Habag at awa ho ang dapat po nating ipagkaloob sa kanila, hindi dahil po tayo po'y mahihina. Baka sa paghampas natin sa kanila, nagrevolusyon tayo, pinatay natin sila, winasak natin yung mga tahanan nila. Kasama rin naman pala tayo din sa impyerno dahil wala ho yung pag-ibig sa ating puso. Kaya po sabi ng Panginoon dito, inalaan nila ang kanilang mga sarili, dito po sa Gawa 2:42, upang sila'y matuto.
Kaya hindi natin tinitigilan ng pangangaral eh. Bakit hindi ko tinitigilan? Marami po dito sa Peace of Harvest, gutom at uhaw sa salita ng Diyos. Sabihin nyo nga ho, matuto. Gusto ninyong matuto eh. Natuto ho ba kayo sa mga Bible studies? Nakita nyo ho ba yung dinaanan ni Sakeo? At ang sabi po rito, sa turo ng mga apostol, at sila'y magsama-sama. Sabi nga ho natin, magsama-sama. O ito ho, Bible studies na ho ito eh. Pag hinimay-himay nyo itong gawa 2.42, kailangan pala bilang mananampalataya, hindi tayo ho hihinto, magpatuloy tayo na matuto. A nation perish because of lack of knowledge, sabi ng Biblia. Kailangan pala, tuloy-tuloy, yung pag-aaral, tuloy-tuloy na matuto tayo. At ang sabi po rito, magsama-sama tayo bilang magkakapatid. Ano po sabi po ng Hebrews 10:25? Huwag nga ninyong kalimutan ang mga gawain ng pagkakatipon-tipon gaya ng ginagawa ng iba sapagkat malapit na pagdating ng Panginoon. Alam niyo po, hindi naman masama ho na tayo po ay nakikinig online. Pero alam niyo po, hindi po dinesign ang church para sa online. Dinesign po ang church para tayo po ay magkasama-sama sa loob, magkabatian po tayo, at tayo po ay magngitian, magkamayan po, mag-akapan, na hindi nyo magagawa ho sa online. Kaya kung may kapasidad po kayo, ang Diyos po, just and fair. Pag talagang wala namang dahilan dahil mas kumbinyente sa inyo pag online, pero yung mga iba nabasa ng ulan, may sakit naririto, kung ang Diyos po ay tapat at ang Diyos po ay makatwiran, pareho ho ba gantimpala nun? Yung tinamad, nanood lang online, pero ikaw nabasa ng ulan, namasahe ka, may sakit ka, naririto ka, nakikinig ka, mamaya mahirap sumakay, uuwi ka, mababasa ka ulit ng ulan. Kayong humusga kung kayo ang Diyos. Pantay ho ba ang rewarding nun? Dinisenyo ho tayo ng Panginoon magsama-sama sa loob ng church. At bilang magkakapatid, ang sabi pa po rito na tayo magsalo-salo sa pagkain ng tinapay. Kaya nga po sa umaga, yan po yung advocacy ko talaga, wag hintuan po yung breaking of the bread sa umaga eh. Siguro kaya tayo nakakatayo dito, pinagagaling tayo ng Diyos eh. Ayokong tubuhan eh. Ba't ako magpapatubo? Ano ho? Baka mamaya ho, paglamayan ninyo ako ng ano na ako eh. Abo na. Hindi ako magpapatubo. Bakit? Malakas ako eh. Dahil ang Diyos nagbibigay ng kalakasan sa akin. Can we say amen? Kahit nga sumigaw pa ako rito, kaya pa rin ho ng Panginoong Diyos bigyan ako ng boses po eh. At ang Diyos lang ho makakakuha ng buhay. And that is my dream. Na habang ako po'y nagtuturo, doon ako kukunin ng Diyos. Kasi pagkapikit ng mata ko, mamaya ho, ka-holding hands ko na si Jesus eh. Oh, praise God. Amen? Mag-iintay, magsasama-sama rin naman tayo sa langit eh. Kaya sabi ng Panginoon Diyos, magsalo-salo sa pagkain. For I received from the Lord that which I also pass on to you. That the Lord Jesus, on the night that He was betrayed, He took bread, and when He had given thanks, He broke it and said, di ba ginagawa natin yan? This is my body which is for you. Do this in remembrance of me. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Kada umaga ho ba inaalaala natin si Jesus? May kapangyarihan yun eh. Meron ho yung kagalingan eh. Meron ho yung pagbibigay ng kalakasan sa bawat isa. At ang sabi rito, manalangin. Hindi ko hihintuan yung panalangin. May prayer journal ka dapat. Minsan ho, yung misis ko, Dad, pakipray ito, may kliyente. Oh, hallelujah, hallelujah. Sana po ugaliin natin. Maganda po yung nagsasabi tayo, may mga symbol ng ganon, you are in my prayers, pero talaga bang ipinanalangin natin? At wag sasama yung loob nyo kung minsan may humingi ng panalangin, hindi ko sinagot. Kasi hindi na ako sumasagot, niluluhod ko kagad sa Panginoong Diyos. Kasi baka makalimutan ko pa eh. Nagsabi ako, Brother Greg, you are in my prayer. Tapos mamaya nakalimutan ko lang. Pag humingi ng prayer sa chat room, may prayer room po ako, luluhod ako kagad. At glory to God, Lord, hinihiling ko ang kagalingan po na mabilis ni Brother George, hinihiling ko po ang kagalingan po ni Mima. Hindi ko na po sasabihin sa kanila, you are in my prayer, tas hindi naman pinapanalangin. Alam po ng Diyos yung heart ko po, alam ko po yung tinuturo ko po sa inyo, na kahit ho kayo mga kapatid, hindi nyo narinig yung pastor ho na, hindi yata ko pinanalangin ni pastor. Meron pong lumuluhod sa inyo. At buhay na buhay po ang prayer circle, umaga po at gabi. 4 na katuruan po yan eh. Matuto tayo, magsama-sama tayo, magsalo-salo tayo, manalangin tayo. Nagbigay na yung Lord ngayon ng ituturo ng Bible studies. Ayan pwede na ho yan eh.
Kaya po dapat magpatuloy tayo. Nag-set ng example ang mga disipulo. Pangalawa, ang sabi ho, pagpapatuloy ng paggawa ng mabuti. Akala ko ba, Pastor, hindi naman tayo maliligtas ng paggawa ng mabuti. Totoo po yon. Pero anong sabi ng Bible in Hebrews chapter 13, verse 16? At huwag nating kaligtaan ang paggawa ng mabuti at ang pagtulong sa kapwa. Sabi niyo, Pastor, kahit tumutulong tayo at gumagawa tayo ng mabuti, masamang basahan pa rin po. Totoo po yon. Kasi itong mga itinuturo na ito, yung paggawa ng mabuti, pagtulong sa kapwa, hindi sapat yan para tayo maligtas. Pero ano po yung nakikita ng Diyos dyan? Sapagkat, ang sabi po rito, ang paggawa ng mabuti at ang pagtulong sa kapwa ay alay na kinalulugdan ng Diyos. Kaya the more po na tignan natin sa ating puso po, paano ba natin po matutulungan po yung isang kapwa natin, yung kapatiran natin? In very simple terms. May isa po tayong kapatid, sabi po niya, baka meron po kayong alam na may lugar na pwede kaming mapangupahan. Natutuwa ko, ang dami pong sumagot ng mga kapatid kasi nandun yung care natin, hindi ho ba? Na ito po yung price, baka pwede po na, pati po pangupahan ho kasi ngayon, napakahirap na. Nung kami po yung nangungupahan dati, 7.5 at malaki yung pasasalamat ko. Nung 2007 kami nagsimula po na mangupahan, 7,500 na ho yung binabayaran namin. Hanggang nung umalis kami noong 2023 ho, 7.5. Hindi ho ba napakabait nun, hindi nila tinaasan po yung pangungupahan. Pero hindi naman nahayaan ng Diyos na panghabang buhay ka mangungupahan. Amen po ba? Pagka ikaw po ay tapat sa Diyos, tapat din ng Diyos na ibubuhos niya yung pagpapala sa inyo. Kaya nga ho, naalala ko yung kapatid, mababa din yung kalooban ko sa ganon. Dumaan kami sa nangungupahan Kaya po natuwa po ako, paggawa ng mabuti yon, tutulungan natin yung mga kapatid. Bagaman wala sila yata rito. Pero baka naghahanap na sila ng malilipatan nila, pero tulungan natin sila. Baka may kakilala tayong mas mababa o kaya may ma-recommend po tayo. Kasama po yon sa sinasabi ng Biblia, huwag natin kaligtaan ang paggawa ng mabuti. At lalo tigit po yung pagtulong sa kapwa. Halimbawa po, nakita natin yung isang kapatid po natin, nandun pala po sa isang ospital kasi may pneumonia siya. At inimpress ng Lord na, ano kaya dalawin ko para ipag-pray? Yun po pagtulong din sa kapwa. Kasi yung presensya natin, malaking bagay yon para lumakas ang kalooban ng mga kapatid. Pero kahit hindi po kapatid, kahit simpleng kapitbahay tuloy-tuloy po ang paggawa ng mabuti at tuloy-tuloy po ang pagtulong sa kapwa. Kasi kahit nananalangin tayo, kahit nagbabasa tayo ng Biblia, kahit nagpipreach ka rito, kahit tumutugtog tayo, kahit tayo po ay hindi uma-absent sa gawain ng Diyos, kapag tayo po ay hindi kinakikitaan ng paggawa ng mabuti at ng pagtulong sa kapwa, hindi tayo kalulugdan ng Diyos. Tama po yon, ang lahat ng mabubuti nating gawa, basahan po sa Diyos. Pero hindi yung iisipin natin. Ang iisipin natin, Lord, bunga ito ng pananampalataya ko Kaya bilang bunga ng pananampalataya, nagiging kalugod-lugod sa Diyos. Hindi na siya basahang marumi. Ibig sabihin po, nagiging basahang marumi pag wala kang Kristo sa puso at gumagawa ka ng mabuti. Self-righteousness po yon. Pero pag nananalig ka kay Kristo at umaapaw na yung pagtulong sa kapwa, yung panalangin po, at ugaliin natin yung paggawa ng mabuti po, yung walang nakakakita, yung wala pong nakakarinig, yung wala pong, yung akala nila nasa likod ka lang, pero ikaw pala po yung pinakamalaki po na tumutulong sa church. Walang nakakaalam po na ikaw pala po yung tumutulong sa pag-aayos po ng iglesia natin. Kasi paggawa po ng mabuti yan at pagtulong po sa kapwa. Pagpapatuloy ng paggawa ng mabuti. Ikatlo po, nagpapatuloy tayo sa Panginoon kasi pangwalang hanggan po yung kagalakan pag nagpatuloy ka kay Lord. Sabi po ng Ikalawang Korinto 4:17 hanggang 18, ang bahagyan at panandaliang kapighatiang dinaranas namin ngayon, hindi ho madali na magpatuloy. Hindi po madali na lumakad kay Kristo. Yung isa pong kabataan, he is an advocate ng Panginoon. Marami nagagalit sa kanya sa US. Bakit ho? Kasi itinuturo niya ang anti-abortion, tinuturo niya that Jesus Christ is the way, the truth, and the life.
Nung nagsasalita siya sa isang paaralan po sa Estados Unidos, binaril siya dito, oh. Siguro nabalitaan nyo na ho yun. Bakit ho siya binaril? Galit ho kasi ang demonyo ho eh. Kaya ang gagawin ho ng demonyo, lahat ng mga totoo, papatayin niya. Pero alam nyo ba yung tao na yun, lawakan nyo yung pag-iisip ninyo. The moment nang binaril siya rito at siya yumuko ng ganon, biglang kinuha ni Kristo yung kanyang kamay. Kaya sana dumating tayo sa pagkakataon, hindi tayo takot sa kamatayan. At ganun ang nilalagay ng Diyos sa puso ko. Hindi ako takot mamatay dahil pagpikit na pagpikit ko, kahawak-hawak ko na si Kristo. Marami pa pong Kristiyanong papatayin in the last days. Huwag kayong maging kampante sa upuan ninyo. Huwag kayong maging ayos lang na hindi naman tayo tatamaan yan. Marami pang ipapapatay ang dyablo at akala ng dyablo magagapi niya tayo, pero ang kamatayan natin ay kagalakan ni Kristo. Sabi po ng 2 Korinto, ang lahat ng panandaliang kapighatiang dinaranas natin ay magbubunga ng kagalakang walang hanggan at wala itong katulad. Lahat ng pagpapagamit na ginawa mo kay Kristo, ano pong sabi ng 1 Corinthians chapter 15 verse 58? Lahat ng pagpapagal ninyo. Alam mo, darating din sa pagkakataon, hindi naman tayo bumabata. Pero makikita nyo po mahal ko tong kapatid na ito, hindi po pwedeng pabayaan sila. Pero pastor, dapat pahinga na ako. Hindi Si Kristo nga hindi nagpahinga, sabi niyang ganun tutuloy natin yung gawain natin At kung minsan ang iisipin natin, sabi ng Panginoon, magbubunga kasi ito ng kagalakang walang hanggan at walang katulad. Kaya ang lahat ng ating mga paningin po, sabi po ng Hebrews chapter 12 verse 1, we focus our gaze, we focus our attention unto Jesus alone. Because He is the author and the perfecter of our faith. Kaya sabi ng Bible, ang mga paningin natin ay ituon natin sa mga bagay na hindi nakikita. Kasi ang mga bagay na hindi nakikita, panghabang panahon, ang pag-ibig, ang pananampalataya, ang pag-asa. Pero yung mga bagay na panandalian lamang, naku, baka mamaya pagka ako pumunta dun sa service ng patay, baka mamaya po, mabawasan ako. Okay, forgo nyo na ho yun. Isang araw lang naman yung nawala ho dun sa eskwela ninyo, sa pinapasukan ninyo. Pero sabi ng Panginoon, magbubunga ng kagalakang walang hanggan. Bakit ho? Nung nangangaral ka, daang-daang tao ang nakapakinig ng salita ng Diyos at naligtas sila dahil sa pangangaral po. Dapat magpahinga muna kayo, pastor, kasi baka magkasakit kayo lalo. Diyos ang nagpapagaling Pwede ba namang ikaw magkakasakit? Ang pinaglilingkuran mo, Diyos, can we say amen? Pag ang Diyos mo pinaglingkuran, paglabas mo rito mamaya, magaling ka na. Can we say amen? Ayoko nga magpatubo ba't ako magpapatubo? Baka mamaya, lalo kong matuluyan pag nagpatubo ako Kaya sabi ng Panginoon po dito, kaya't ang paningin namin ay nakatuon sa mga bagay na hindi nakikita. Kasi mga hindi nakikita, panghabang panahon. Pero ang mga bagay po, nahahawakan, nakikita, nabibili, nagbibigay ng kayabangan sa atin, ang sabi ng Biblia, panandalian lamang. Kaya tayo, patuloy sa Panginoon. Bakit? Meron pang walang hanggang kagalakan. Nasubukan nyo na ba yun na, Lord, yung umiiyak kayo talaga kasi pagod na yung katawan nyo. Iniiyak mo na lang sa Lord. Salamat, Panginoong Diyos. Ang tanging hinihiling ko lang po sa inyo, makatulog po ako ng maayos. Paghigaan nyo ng ganun, praise God. Ang sarap ng tulog nyo. Ang hinihiling ko lang po sa inyo, ibsan nyo po yung plema ko, Panginoong Ama. Mamaya pagising nyo po, labas na ng labas yung plema ko. Hindi ba? Ang tanging hinihiling ko lang sa inyo, Panginoong Ama, kung sakali pong kukunin nyo ako, naglilingkod ako sa harapan at sana kung may papalit sa akin yung talagang totoo yung puso niya sa iyo. Sabi po ng Panginoong Diyos nagbibigay kasi ng pangwalang hanggang kagalakan Alam ng Lord ang laman ng puso ko, kapatid. Alam po niya. Kahit ikamatay ko pa po ang ministeryo na ito, hindi ko ipagpapalit maski yung trabaho ko. Handa akong bumaba sa trabaho ko alang-alang sa Panginoon dahil mayabang ako, dahil gusto ko ipagmalaki. Sabi po kanina, tularan ninyo ang mga nangangaral sa inyo.
Isipin ninyo ang lahat ng kanilang ginagawa. Bakit kailangan nating isipin? Bakit kailangan nating tularan? Nag-set ng example si Jesus. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forevermore. Kaya napakaganda po, magbubunga ng kagalakang walang hanggan at walang katulad po ang ating pagpapatuloy sa Panginoon. Gaya ho nung narinig nyo na preaching ko dati, kahit na nagkaaway kayong mag-asawa, no, nagkasigawan, akapin nyo na lang yung misis nyo, tuloy pa rin tayo sa church. Can we say amen? Kahit na ho, hindi naka-enroll yung anak natin, akala ko ba tapat ang Diyos? Tuloy pa rin tayo sa Panginoon. Hanggat hindi tayo namamatay, tuloy tayo sa Diyos. Ganon kabuti ang Panginoon. May sakit ako kailangan ko muna magpahinga. Tumuloy ka lang sa Diyos, ang Diyos ang magpapagaling. Baka mamaya, pag hindi natin tinuloy yung gawain natin, naalala ko po yung isang patotoo sa akin po ng isang pastor sa Marbal. Sabi niya, alam niyo yung kakilala kong pastor, Pastor Archie, na dating manager po ng Metrobank. Bumaba po siya sa katungkulan niya, tapos inialay niya yung buhay niya. Nung nakita niya, ang baba pala po ng pasweldo ng pastor, bumalik po ulit sa pagiging manager ng bangko. Pagbalik po niya, inatake siya sa puso. Kasi naglingkod na tayo sa Panginoon babalik pa ba tayo sa mga bagay po na makamundo? At wag po naman natin pangunahan ng Diyos. Kung sa una ho, maliit lang ho yung natatanggap natin, pagka ang Diyos na pagpala, hindi man ganun kalaki, pero hindi kayo pababayaan ng Panginoon. Hindi magugutom ang pamilya ninyo. Hindi kayo bibigyan ng pagsubok ng Panginoon na hindi ninyo makakayanan. Ang dami ko pong mga kakilalang pastor sa mga Marbal po, pinagyaman naman sila ng Panginoon. Ang presidente po ng ating Marbal po ngayon, nakikinig po sila ngayon. Ang church nila po dati sa Talipapa lang, may umattend po sa kanila na isang mayaman na may-ari po ng mga hotel sa Tagaytay. Nakita ho yung church nila, at yung pastor po nangangaral, nakita niya totoo yung puso. Pagbaba niya, meron akong donation na 25 million sa inyo. Pang materyales lang ito pero yung titulo ng lupa, pinapasabi sa iyo ng Panginoon, ibibigay ko sa likod ng McDonald's po, dun sa Lark Street po, dito sa may harapan po ng sports center ng Marikina, ang 280 square meters po, na kung susumatotalin po ninyo mga 50 mil po yung halaga, 50 million po. Plus 25 million na construction. Natayo po yung bridge. Ayan po, nakikinig sila, Pastor. Natayo po ang Bridge Community Church. Tayo ho, kulang pa ho tayo ng 1 million pa. Meron na ho tayong 53 million kulang pa ho para maka-reach tayo ng 54 million. Can we say amen? Hallelujah. Totoo ba yun, Pastor? Secret. Kasi ang gusto ng Diyos yung sosorpresahin tayong lahat. Can we say amen? Hallelujah. Kaya may kagalakan hong bigay sa atin ang Panginoong Diyos. Magbubunga ng kagalakan na walang hanggan. Magpatuloy lang tayo. Hindi ko po sinasabi na talagang malubhang-malubha na yung sakit ninyo, magpapatuloy po. Meron din hong binibigay na pagpapahinga ang Diyos. Pero conviction ko po kasi yun Ang kagalingan ko po kasi nanggagaling sa Diyos. Dependent ako sa Diyos. At hanggat hindi po ako nagpapahayag ng salita ng Diyos, parang hindi ako gagaling Pero gumaganda nga ho yung pakiramdam ko, nakakasigaw pa nga po ako ngayon Bakit ho? That is my conviction sa sarili ko. Hindi ko po sinasabing lahat kayo maging ganon, Conviction yon. Pero pwede ninyong tularan ang mga nangangaral, pwede ninyong isipin ang ginagawa ng mga namumuno sa inyo. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forevermore. Huli sa lahat, sabi po dito, kasi po may pag-aani sa takdang panahon. Ang ganda-ganda po ng promise ng Panginoon. Kaya wag tayong mapagod. Sabi nga ho natin, wag tayong mapagod. Pagod na ako, Pastor Ba't ka naman napagod, kapatid? Ang aga-agang gigising Pagod na ako, Pastor Ba't ka naman napagod? Ang lakas ng ulan, pupunta pa kami, may online naman mamaya. Pagod na ako, Pastor Bakit naman ho? Biro mo, pwede naman po tayo makinig na lang ho sa salita ng Diyos. Kahit sa ibang mga pastor, bakit kayo pa? Kaya sabi po dito, kaya't huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat pagdating ng takdang panahon, tayo ay aani kung hindi tayo susuko. Pwede ba nating sabihin, huwag tayong mapagod? At huwag tayong susuko. Tuloy lang yung laban.
Ang sabi ng verse din, kaya nga basta may pagkakataon, may katabi po kayo. Sayang wala po si Sister Linda ngayon eh. May katabi po kayo. Yung kanyang patotoo sa eroplano, may katabi kayo sa eroplano, hindi naman ninyo kilala. Alam niyo po yung pagngiti dun sa katabi po. Ayan po, sinusubukan kong gawin ho eh. Meron ho kong nakasama no, na hindi ko siya kilala. Nginitian ko lang ho. May epekto pala yung pagngiti mo, no ho? Tapos sabi niya, kamusta ka na Brad? Ngayon, saan ka nagtatrabaho? Dito lang ho sa sa UST. Nandyan yung anak ko. Di nagka-open na. Yung pala, yung anak niya pala, estudyante ko. So may connection na. Anong susunod na hakbangin pwede nating gawin? Nandun na ho yung pagpapakita ng kabutihan sa anak niya, yung pagpapakita ng kabutihan sa kanya, tutulungan niyo yung anak niya bilang estudyante. At yun na po yung connection. Pwede nyo pong ma-open po sa kabutihang ginagawa ninyo, ang kabutihan din na ginagawa ni Kristo sa buhay ninyo. Can we say amen? Tapos sa pamamagitan nun, pwede mo mong dahan-dahan, hindi naman bigla yan eh. Huwag naman yung kakakilala nyo pa lang po, alam mo, nandito ko para hindi ka ma-impyerno eh. Talaga hindi nyo makukuha ho. It's a step-by-step process. Hindi naman po nung sinabi ni Kristo po kay Sakeo, Sakeo, bumaba ka, ligtas na agad si Sakeo eh. Sabi ni Kristo, pwede bang tumuloy sa bahay mo? Sabi ni Sakeo, sige po, Panginoon. At nandun na, nag-usap, nagkwentuhan, masayang-masaya sila. After lang, inopen niya, Panginoon, yung kalahati ng kayamanan ko, ibibigay ko. Palagay ko, nagkwekwento si Jesus dun eh. Mga kwento ni Jesus, aanin ninyo ang lahat ng kayamanang makakamtan ninyo sa mundo. Napakinggan nyo ni Sakeo eh. Pero nawala naman yung kaluluwa nyo. Nag-strike sa heart niya yon. Bagaman wala ho yun sa Bible, pero pangangaral ni Jesus yun. Maaaring kinukwento niya roon, nag-strike sa heart ni Sakeo. Sana ho yung mga kontratista natin, kung may nadayaman ako, yung isang sports car ko, bibigay ko maka-4 na beses po. Kaya lang malulugi kasi sila eh. At I don't think po sa isang taong makasalanan gagawin yon. Pero malay nyo, may Sakeyong binago, may Mateyong binago. Baka malay po natin, tayong namumuo yung galit natin, Sabi naman estudyante ko, sir, magkita-kita tayo sa Luneta sa 21. Ano bang gagawin natin? Lulusob na tayo, sir. Hindi ganun. Ba't naman tayo lulusob kagad? Sir, gagawin natin kung anong ginawa sa Nepal. Nakita niyo po yung ginawa sa finance minister ng Nepal, pinaghahampas ng 2x2. Meron ba dito sa Peace of Harvest, kaya nating gawin yon? Kasi masama ho yan, pastor eh. Masama ho yung congressman yan, kaya ginawa ho namin, tinulak namin, tinadyakan ko po, pinagpapapalo ko, patay siya, tuwan-tuwa ako. May pinagkaiba ka ba? Wala. Magkikita ba kayo sa impyerno? Yes. Pero yung pag-ibig mo po na, Lord, baguhin mo po yung, mag-intercede tayo sa kanila. And sabi nga ho ng Biblia, huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti sapagkat sa pagdating ng takdang panahon, tayo ay aani kung hindi po tayo susuko. Kaya nga, basta may pagkakataon ay gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao, lalong-lalo na sa kapatid natin sa pananampalataya. Priority po yung mga katabi ninyo. Ay, meron naman akong extra pagkain, bigyan ko nga si sister ganito. Ay, may mga extra mga gamot ako, hindi ko na ginagamit. Nung nakita ko po, dahil bumaba na yung sugar level ko, baka kailangan ng kapatid. Kasi newly diagnosed siya na diabetic, binigay niyo yung gamot, mamahalo ng gamot halimbawa. O kaya yung isang kapatid po, kapatid, alam ko po, nagsisimula kayo sa pangungupahan. May mga mababait tayong kapatid, naalala ko po nung nagsisimula po kami, may nagbigay po sa amin po ng stove, may nagbigay po ng tangki ng gasol, may nagbigay po ng isang electric pan, kaya hindi naman po kami nagsimula ng kawawang-kawawa, may 3 appliances po kami, dun po sa loob po ng bahay. Saan kami nakahiga? Sa banig. Kasi wala pang pambili ng kutsyon. Tulong ng kapatid yon. Kilala nyo ba kung sino nagbigay? Yung mga iba naririto pa hanggang ngayon. Pwede ba nating magawa ng kabutihan yung kapatid natin? Sabi ng Panginoon, lalong-lalo na sa mga mananampalataya. Sabi ng Philippians chapter 1 verse 6, I am convinced, sabi po ni Pablo, that he who began a good work in me will be able to finish it unto completion until the day of the Lord Jesus Christ. Siya na nagsimula ng kabutihan sa akin ay tatapusin ng Diyos, lalong-lalo na sa pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. Bilang pangwakas ho, magpatuloy lang tayo sa Panginoon, nilagyan tayo ng tatak.
Ang tatak po na yan ay tatak po ng banal na Espiritu. Sabi ng Ephesians chapter 1 verse 13 to 14, sa pamamagitan ni Kristo, kayo rin na nakakarinig ng salita ng katotohanan ng magandang balita na nagdudulot ng kaligtasan at sumasampalataya sa Kanya ay, kaya tayo nagpapatuloy, pinagkalooban ng ipinangakong Espiritu Santo bilang tatak ng Kanyang pagkahirang sa inyo. We have the mark of the Holy Spirit. At ang marka ng Holy Spirit, hindi susuko, hindi hihinto, magpapatuloy para kay Kristo. Tayo po lahat ay tumayo. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Salamat po, dakilat mapagpalang Ama, sapagkat ikaw po ang aming tanging kagalingan. Ang mga salita nyo na ito na aming tinatanggap, nagpapalakas sa amin. May mga pagkakataon, dala po ng mga kasalanan, ayaw na naming magpatuloy po. Dala Panginoong Diyos ng aming pagtatrabaho, nangihina ang aming kalooban, parang tila baga ayaw na naming dumalo ng mga gawain. Minsan tinatamaan kami ng sakit at sa aming karamdaman, Panginoong Ama, hina ang katawan, ayaw na naming magpahayag ng salita ng Diyos. Ngunit gaya ng sinabi mo, ang sinimulan mong maganda sa amin, ay sadya niyo pong tatapusin hanggang sa pagdating ng aming Panginoong Hesukristo. Ama naming makapangyarihan, nagpapatuloy kami sapagkat hindi ka nagbabago. Kung ano po yung mga apat na ipinangaral mo na ito po ay pareho pa rin, magsimula ng pinangaral mo sa kasalukuyan at sa amin pong hinaharap. Nagpapatuloy kami sapagkat napakaganda ng pangako mo. Patuloy niyo po na bibigyan ng kagalakang walang hanggan ng puso namin at bibigyan niyo po ng gantimpala ang lahat na nagpapatuloy. For our labor in the Lord will not be in vain. Maski nga po yung maliit po na tasa ng tubig na ibinigay namin sa isa pong nangangaral ng salita ng Diyos, sinasabi ninyo, katotohanan po na ibinabahagi ko sa inyo, hindi mawawala ang kanyang gantimpala sa langit. Kaya patuloy naming hinihiling Panginoon hanggang sa pagtatapos po ng aming buhay, kung tatawagin nyo na po kami, maging mainit po kami, magpatuloy po kami sa inyo pong banal na gawain. Huwag pong mawawala yung pong zealousness, yun pong amin pong sigasig, lalong-lalo na yung pagpapatuloy namin. Panginoon, nagkakamali kami, hindi po kami immutable, maraming nagbabago sa amin, nagbabago pananaw namin, minsan ang aming pananalig nagbabago, ang amin pong gawain nagbabago, pero ikaw po kasi hindi nagbabago, Ama, at nakatitiyak po kami, lahat ng umasa sa isang Diyos na hindi nagbabago, hahayaan niyang magpatuloy hanggang sa araw ng pagdating ni Kristo. Kaya Ama, maraming salamat po. Again, we pray for those brethren na may sakit po ngayon. Idinadalangin namin si Brother George, idinadalangin namin si Mima, lahat-lahat po ng mga kapatid namin ngayon na nasa banig ng karamdaman. Sa sugat mo, sa latay mo, by your stripes, by your wounds, we have received healing upon healing in the most holy and precious name of the Lord Jesus Christ. Ama, maraming salamat po. Ang pinakamataas na papuri at pagdakila ay tanging sa iyo lamang po, sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang Diyos. Amen. Purihin po ang Panginoon sa kanyang mga aral na pinagkaloob sa atin sa pamagitan po ng ating mahal na pastor. At ngayon naman po, dadako po tayo sa ating pagbibigay. Muli paalala po sa ating mga kapatiran na nasa malayong lugar o maging nasa ibang bansa, maaari pa rin po kayong makapagbigay ng inyong kaloob para po sa ating simbahan, sa gawain, sa pamagitan po ng ating mga bank account. Andito po sa BPI 009733 014722 at para naman po sa ating dollar account, BDO 100-330-318489 at meron din po tayong GCash account 0929-113-1947. Diretso po iyan sa ating treasurer. At bago ho tayo magbigay ng ating kaloob sa ating Panginoon, muli may paalala sa atin ang Diyos sa aklat po ng 2 Korinto 9:7. Ang sabi po dito, ang bawat isa'y dapat magbigay ayon sa kanyang pasya, maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. Tayo po ay manalangin.
Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpupuri at nagpapasalamat, Panginoon, sa lahat po ng mga pagpapala na aming natatanggap, maging sa aming mga trabaho at negosyo, Panginoon, sa kabila po ng aming mga pagkukulang at pagkakasala, tapat ka at dakila, Lord, na kami ay patuloy na binibiyaan mo. Maraming salamat, Panginoon, at patuloy po naming panalangin ang aming mga puso ay patuloy nyo pong i-bless at patuloy nyo rin pong kaming gamitin na maging daluyan ng pagpapala, hindi lamang po, Panginoon, sa aming simbahan, maging sa aming kapwa. Panalangin po namin, Panginoon, sa mga kapatiran po namin na naghahanap ng trabaho at magbe-venture sa anumang mga negosyo. Kayo po, Panginoon, ang siyang magbigay ng karunungan at katalinuhan, Panginoon, sa kanila upang mapamahalaan po nila na maayos ang kanilang mga negosyo at patuloy karunungan, kalakasan, at abilidad upang magampanan po namin ang aming mga trabaho ng wasto na sa iyong ikaluluwalhati. Dahil alam po namin, Panginoon, ang mga negosyo, mga trabaho po namin, lahat ng ito, Panginoon, ay galing sa inyo at ito ang ginagamit niyo, daluyan ng pinansyal na pagpapala, hindi lamang po sa amin, sa aming pamilya, lalo na po sa aming simbahan. Ito po ang aming panalangin na may pasalamat sa tayong pangalan ni Jesus. Amen and amen. Uulan ng pagpapala, uulan ng pagpapala, uulan ng pagpapala sa bayang ito, O Diyos. Uulan ng pagpapala, uulan ng pagpapala, uulan ng pagpapala sa bayang ito, O Diyos, O Diyos. Kung kami ay luluhod at sa iyo ay sasamba, kami ay iyong diringgin at ang bayang ito iyo'y pagagalingin. Uulan ng pagpapala, uulan ng pagpapala, uulan ng pagpapala sa bayang ito, O Diyos. Uulan ng pagpapala, uulan ng pagpapala, uulan ng pagpapala sa bayang ito, O Diyos, O Diyos. Uulan ng pagpapala, uulan ng pagpapala, uulan ng pagpapala sa bayang ito, O Diyos. Uulan ng pagpapala, uulan ng pagpapala, uulan ng pagpapala sa bayang ito, O Diyos, O Diyos, O Diyos. Dadako na po tayo sa mga may karawan. So, happy birthday po, September 19, Brother John Robert Vizcara. Wala na po. Nag-isa lang. Nandito po siya. Wala. Okay, sige po. Sige po. Extend po natin ating mga kamay sa... Yes, O Lord, nagpapasalamat po kami sa aming kapatid na nagdadaos ang kanyang kaarawan, O Lord. Lord, give them the desire of his heart, O Lord. Kayo po ang manguna sa kanila sa araw-araw, sa kaligtasan, O Lord, sa pagbibigay po ng blessings, O Lord. Nawa po'y magamit siya mightily sa iyong bahay-sambahan. Ito po ang aming samot dalangin sa
matamis na pangalan ni Jesus. Lahat po yung magsabi ng Amen po, Amen. Ito naman po, ito po yung mga schedules natin, no? Kada Sunday po kasi bago worship service, meron po tayong Bible study, no? 9:30 to 9:30 po yan. So for next Sunday po, ang magkakandak ng Bible study si Brother Greg. Ang presider po natin si Sister Jing Bisda. Tithes and offering po si Sister Irma. And ang flower bringer po si Dumagit family. Ito naman po ang schedule ng ating mga weekly Bible studies. Every Wednesday po, 7 o'clock in the evening sa Facebook page po natin. And meron din pong prayer meeting every day, 5 a.m. to 6 a.m. every Friday, Saturday, and Monday. Ganon din po via Facebook and inaanyahan po ang lahat na sumama dito sa ating prayer circle. Ngayon kung wala na po, naanyahan ko na po si Pastor para po sa prayer and benediction. Tayo po lahat ay tumayo para tanggapin natin po ang pagpapala at ang gabay po ng ating dakilang Ama. Maraming salamat po, Panginoong Diyos, sa umaga na ito, sa lahat ng pagpatak ng ulan, sa mga kapatiran po na nakakapagpalakas ng aming kalooban. Patuloy po, Panginoong Ama, na ikintal mo sa aming isipan, sa puso po. Huwag kaming susuko, Panginoon, huwag kaming panghihinaan ng kalooban. Magpatuloy kami sa inyo po mga banal na gawain, sapagkat sa takdang panahon, aanihin namin ang lahat ng mga mabubuting gawa na ito. Salamat din po, Panginoong Ama, sa lahat ng mga kagalingan namin. Maaaring mahina ang aming katawan, ngunit pinalalakas mo ang aming espiritu, kaya kami, Panginoong Ama, patuloy na rin gumagaling po sa lahat ng aming pong mga pisikal na kahinaan. At sa araw-araw na panalangin namin, samahan mo po kami palagi, Panginoon, kasama po ang lahat ng mga kapatiran na tumatayo po, standing on the gap, praying for the Philippines, Panginoong Ama, kung paanong kinakahabagan mo ang bansang Israel. Inihiling ko, Panginoong Diyos, na pagpalain mo rin po ang bansang Pilipinas. We pray for our leaders right now, Lord. Make a change of heart. Baguhin niyo po ang pag-iisip ng mga pinuno namin. Mahal namin sila at ang kanilang kaluluwa ay mahalaga. Kaya sa pamagitan po, Panginoong Diyos, ng banal na Espiritu, walang imposible. Tinuro niyo sa amin kung paano nagbago po si Zaccheo, isang ganit, gahaman, at isang magnanakaw, Panginoon, kung paano ang pinuno na ito'y binago ninyo, kaya niyong baguhin ang bansang Pilipinas. At sa pamagitan po ng kapangyarihan ng Ama naming nasa langit, gayon din naman po ng pag-ibig ni Kristo Jesus at ng pakikipisan po ng Santo at Banal na Espiritu. Mahal mo ang bansang ito, Ama. Dinggin niyo po ang panalangin ng lahat na mga hinirang mo, Panginoon. Alang-alang sa bansang Pilipinas, kumilos ka ngayon, Panginoong Ama. Ikaw ang magbigay sa amin ng panibagong pag-asa. Ikaw ang mapagpala sa amin gaya ng pagpapalang ibinibigay mo sa bansang Israel. At kung paanong minahal mo ang bansang ito, Panginoon, huwag mong pabayaan ang lahat ng mga hinirang mo. Iniiwan ko po ang panalangin na ito, hindi lamang po sa lahat po ng mga kapatiran, kundi para sa bansang Pilipinas na rin. Pagpalain nawa at ingatan kaming lahat ni Yahweh. Kahabagan nawa at subaybayan po kami lahat ni Yahweh. Lingapin nawa at bigyan kami ng kapayapaan ni Yahweh sa bansang ito ngayon at magpakilan pa man. At gaya ng panalangin po ni Haring David, iniiwan namin po sa bansang ito, Panginoon, that surely goodness and love will follow us all the days of our lives, and this nation will dwell in the house of the Lord forever. Maraming salamat, Ama. Sa iyo lamang ang mataas na kapurihan. To God be the glory. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Praise God. Amen. Tapos na po tayo sa ating gawain. Bago po tayo pansamantalang maghiwa-hiwalay, tayo po muli ay umawit sa ating Panginoon. Walang ibang Diyos na pupurihin kundi ang ating Panginoong Jesus.
Walang ibang pangalan, Ibang pangalan, tanging papupurihan pupurihan. sa aking buhay. Ikaw ang number one. Ikaw ang number one. Ang panahon ay lumilipas, ngunit pag-ibig niya'y wagas. Jesus, Jesus, walang ibang pangalan, walang ibang pangalan. Yan ay si Jesus, tanging papupurihan Pupurihan. sa aking buhay. Ikaw ang number one. Ang panahon ay lumilipas, ngunit pag-ibig niya'y wagas. Jesus, ating isigaw, Jesus, 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 aking isisigaw, aking isisigaw at aking iyahayag, aking iyahayag, siya'y si Jesus, Jesus, minsan pa, Jesus, Jesus, Jesus. Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po muli ay magkita-kita sa susunod na linggo. God bless us all. Aking isisigaw, aking isisigaw, aking iyahayag, siya'y si Jesus, Jesus, minsan pa, Jesus, Jesus, Jesus. Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo ay pagpalain ng ating Panginoon. Hallelujah!